Opisyal nang itinalaga bilang Senate President Pro Tempore sa Senador Sherwin Gatchalian matapos ang basalahan sa Senado kanina. Sa bilang na 12, opisyal nang nagbalik sesyon at nagdeklara ng quorum ang Senado. Mula sa 11 miyembro ng minorya, ika-12 dumalo sa sesyon sa Senador Cheese Escudero. Si Senador Erwin Tulfo para sa Blue Ribbon at Social Justice, Welfare and Rural Development. Senador Bam Aquino sa Basic Education. Senador Risa Hontiveros sa Health and Demography. Senador Ping Lacson naman sa Public Order and Dangerous Drugs at Accounts Committee. Senador Cheese Escudero sa Urban Planning, Housing and Resettlement. Pupuna naman ni Senador Vicente Soto III ang chairship sa National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. Senador Rapi Tulfo para naman sa Public Services. Muli namang uupo si Senador Kiko Pangilinan bilang tagapamahala ng Agriculture, Food and Agrarian Reform. Senador JB Ejercito sa Finance. Napunta kay Senador Lito Lapid ang Games and Amusement. At si Senador Mig Subiri naman sa Foreign Relations at Rules Committee. At para naman maliwanagan tayo sa nangyaring balasahan sa Senado kanina, makakapanayan po natin ngayong gabi si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang gabi po, Kong Terry, si Bien Manalo po ito. Hello, magandang gabi. Alright, Kong Terry, ano po ang inyong masasabi o inyong reaksyon dito sa nangyaring quorum sa Senado kanina? Valid po ba ito under the Constitution kahit na hindi na po sila 13? Well, bahala po yung mga senador no na magpasya diyan po sa bagay po na yan. So, syempre ang estado po ngayon ay meron po Senate President Pro Tempore pero nanatili po si Senate President Alan Peter Cayetano na Senate President. No? Handa naman po yung Kamara, particularly po House Prosecution Panel, na makipagtrabaho doon po sa kung sino man ho yung magpapatakbo noong pong Senate Impeachment Court na didinig po doon sa kaso po ni Vice President Sara Duterte. Kong Terry, magandang gabi po. Si Sofia po ito, no? Kong po, ano po yung inaasahan yung magiging reaksyon ng dating mayorya ngayon na italaga na bilang Senate President Pro Tempore si Senator Sherwin Gatchalian at nagbago nga po itong chairships sa mga komite na mataas na kapulungan? Again, bahala po. Magkahiwalay naman pong poder ng Senado at Kamara. No? So, ayaw natin pakialaman yung pong kanila pong mga usapin. Hopefully, ma-resolve po nila yung usapin po ng quorum. Pagbalik po ng Kongreso sa darating pong July. No? Pero relevant lang po yung bagay na yan doon sa question relating to yung pong reconvening po ng Senate Impeachment Court kasi ang in-expect ko natin, kung sino man ho yung liberato ng Senado, magtutuloy pa rin po yung pong trial ng July 6. Okay, Kong, kasunod po nitong balasahan sa Senado, ano po yung aasahan ng ating mga kababayan sa mga susunod na araw? Naghahanda na ho kami doon sa sagot doon sa answer ni Vice President Sara Duterte. Naghahanda na rin po kami doon sa pre-trial na gaganapin po sa gitna po ng Hunyo. No? So, ayan po yung mga submissions po at paghahanda na ginagawa po ng impeachment panel. Okay, lastly po kung ano po ang inyong mensahe sa taong bayan hinggil po sa nangyari kanina? Well, antabayan na lang natin siyempre yung mga developments pa. Mahalaga naman po sa amin na magtuloy po yung Senate Impeachment Court para matapos na din po ito pong trial po ni Vice President Sara Duterte. Alright, maraming salamat po, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang gabi po muli sa inyo.